Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. The Lord has done for us. Give thanks. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Ayan. Praise the Lord. Magandang umaga po. Glory to God. Ayan. Tayo po parati nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen. The Lord is good. Amen. Kahapon po ay nasa missions conference kami dito po sa San Fernando. Ano po? Hindi. Mexico. Mexico, Pampanga. Ano po? At nakaka-bless. Ano po? At hindi lamang nakaka-bless, nakakahamon sapagkat ang mga missionaring ito ay ito po yung naging na-struck ko dun sa kanyang ayaw niyang mamatay ng natural death. Gusto niya mamatay sa action. Gusto niya mamatay sa nasa mission po siya. Ano po? At hindi lamang siya, kundi yung kanyang asawa na isang doktora. Ano po? At marami po yung magiging kasi meron pa silang gustong abutin, ano po, na sila ay pupunta ng Mindanao. Ito po yung huli nilang gusto nilang mag-pioneer ng church po doon. Ano po, patuloy po nating ipag-pray kasi kapag may mga pagkakataon pong ganon na tayo po ay mapaalalahanan doon po sa kanilang mga misyon, ano po ay nagpapaalala rin po sa atin na tayo po ay dapat maging bahagi ng pagmimisyon. Ano po, in-emphasize po nila kahapon yung 5 G. Yung una ay yung goers. Sila yon. Ano? Kayo, gusto niyo pong mag-goer? Kung hindi naman, ay we can be groaners. Yung mga nananalangin, they groan. Yung iba naman, nagko-commit po sila na magkaloob, givers. Yung iba naman ay magiging gatherers. Siguro po kapag nakapag-pioneer na sila, ay mayroong mga pastor na magpapastor doon.
And yung huli po ay yung greeters. Yung bang kapag sila ay wala sa sa mga mission field ay kapag nagpapahinga sila ay tayo ay tumutulong. Ano po? Ginigreet natin sila, kinukumusta o kaya binibigyan ng mga kapag bumibisita sa mga churches natin ay kung ano yung ating pwedeng maipaglingkod din sa kanila. Ano po? At ang ating pong church ay committed po sa ganon. Ano po? Tayo po ay nagsusupport ng isang missionary. Ano po? Si Pastora Juliet. Matagal na po yung commitment natin sa kanya. Years na po. At tayo po ay nagbibigay ng kahit minimal po na tulong. Nasa 1,500 a month. Ano po, nag-umpisa sa 1,000, 1,500. Gusto ko sanang gawing 2,000. Ano po? Pero sabi ko po ni Sister Reds, kasi siya pong nagko-kolekta, ay parang hindi kaya dahil po walang, kumbaga, nadideplete din yung pondo. Gusto niyo po bang taasan natin yung support natin sa kanya? Amen? Meron po tayong dating program, wala pang preaching ito. Meron po tayong dating program na ang iyong edad ay, halimbawa ako, 20 years ago. Halimbawa ako, 56. Magbibigay ako ng 56 pesos kada buwan. Kaya ba yun? Si Dudoy, Pinanang Banwa. 22. Wala man piso yan. Kada araw. Di ba? Kayang-kaya eh. Kayang-kaya. 22 lang. Kung halimbawa, meron kayong anak, pastor, paano naman? Meron akong baby, halimbawa si Josh, lang siya, mga nasa 6. 6 pesos lang. Ay, ito pa, pati ito. Wala pang 1 year old pa lang. Piso lang si Roro. Piso lang. Kada buwan. Ano po? Kung lahat tayo po mag-participate, siyempre kapag halimbawa si Roro, hindi naman niya, pagbigay ni Brother Vince, piso. Kung gusto niya gawin 10, pwede rin. Pero ganun po, meron siya, di piso. Ibibigay po niya yon. Ngayon kung gusto po ninyo, halimbawa ako 56, gusto kong gawin 60, pwede naman. Pwede ko namang gawing pwede ko namang gawing 100. Pero magko-commit tayo doon sa edad natin, magbigay tayo. Okay po ba 'yon? Mabigat po ba 'yon? Hindi naman, Kasi kung halimbawa, senior citizen ka, at least yung senior 60, 2 piso lang po 'yon. Kada araw. Hindi nyo naman pinapansin kasi yung mga piso-piso sa bahay ninyo, pinupulot ba ninyo yung piso? Hindi nyo na pinapansin. Makakita ka ng piso dyan sa daan, hindi mo man papansinin. Magkukumit po tayo doon. Yun po ay gagamitin natin doon sa mga sinusuportahan natin missionary. Pero marahil hindi lamang po siyang susuportahan po natin. Kung dadami po yung ating mga, kung tayo pong lahat ay magpa-participate, mas marami po ang pwede nating suporta at mas marami yung pwede nating suportahan. Kasi meron ding mga missionaries na dumating dito noon, I think they will be, parang magkakaroon sila ng retreat ulit po ngayong April, siguro sa APTS, kasi nabanggit sa akin noon na yan po ay gagawin every year yata yung retreat nila. Maging baka dadaan sila dito at maging kabahagi po tayo doon po sa kanilang ministry. Ang mga misyonero po ay nagkakaloob ng buhay nila. Alam po ninyo, sila tinawag ng Diyos talaga doon.
Yung iba po sa atin, hindi natin kakayanin yon. Hindi ko rin kakayanin yon. Kasi kapag sila po nag-missionary, they are trained para sila po ay RTD. Parinig mo sa kanila yung RTD. Ano ba yon? Ready to die in the mission field. Marami po sa atin, hindi tayo ready to die. Ano po? At mamamangha ka talaga na po sa kanilang pananampalataya, yung pong naging speaker doon, siya po yung ating, ano ba yung ano niya? Ayaw niya man nag-o-office eh. Ibig sabihin, ayaw niya yung mga ganun, gusto niya nasa field siya. Maging bahagi po tayo na po kung hindi tayo pwedeng pumunta sa mga delikadong lugar na hindi pa nakarinig sa Panginoong Jesus. Ano po? Alam po ninyo, mayroong mga lugar na hindi talaga kilala ang Panginoon. Tatanong nila, nino ito? Kilala may Jesus, Sarah? Hindi po nila kakilala talaga. So tayo po ay magiging bahagi noon. Yung mga leaders po, yung iba, yung mga, meron po namang nagbibigay din ng 50 pesos a month. Ito po ay programa naman ng ating General Council. Ano po? Meron po tayong mga existing na mga, ano yan? Merong mga nagbibigay, ano po, na 50 pesos a month naman. At ito po ay pinapadala natin sa General Council. Tayo po ay bahagi ng isang malaking organisasyon ng tinatawag po ay Philippines General Council of the Assemblies of God. At maliban po doon sa mga, tayo po personal, meron tayo ay personal. Bilang isang church ay may sinusuportahan, pero tayo rin po ay nagkakaloob po ng mga One Missions Giving na tinatawag. Ito po ay program ng Assemblies of God, General Council. Ito po ay pinapadala natin sa General Council at tumutulong po sila sa mga foreign missionaries natin. Alam po ninyo, ang mga hindi lamang local mga missionaries ang meron tayo, maging mga foreign missionaries. Ibig sabihin, baka kasi pag inisip natin, foreign, from other countries. And po, tayo rin po bilang General Council ay nagpapadala ng mga missionaries doon po sa mga mahihirap na lugar. Ang sabi po nila, ang mga Filipino ay magagaling na misyonero. Sapagkat matitibay po ang tiyan nila. Sa pagkain, kahit anong pagkain po sa ibang lugar, kakayanin ng tiyan natin. Yung mga ibang misyonero, yung mga pag nag-mission dito sa Pilipinas, yung mga ibang kinakain natin, masisira ang tiyan nila. Halimbawa po, bagok, lubebe, yung kanan. Tayo, pag nasa ibang bansa, kahit na pwedeng kinakain nila, kakayanin ng mga natin. At nakakapasok tayo sa mga ibang mga lugar na mahirap pasukin. So, yun po. Bakit ko binanggit yun? Kasi gusto nating sumuporta sa pagmimisyon. Sa minimal amount. Halimbawa po, yung edad natin. Ngayon, kung gusto po niyong sumuporta din doon sa 50 pesos, bali dalawa po niyan ito eh. Yung 50 pesos a month na pinapadala natin po sa General Council, gawin din po natin. Yung mga nagbibigay na, patuloy lang po na ganun po ang gawin natin. Pero magbigay din kayo. Halimbawa, si Brother Erwin nagbibigay. Maliban doon sa binibigay po niya na 50 ay yung sa edad niya na 40 ay magbigay din siya ng edad 40. O kaya yung sa edad niya, mga 50, anong ilang edad ka na? 52? 52. Ayan. So, magbibigay siya ng 52 pesos. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa maraming bagay. Bilang isang iglesia, marami po sa atin, generally speaking, ay nakaka-LL naman, nakakaluwag-luwag naman. Maging bahagi po tayo ng pagmimission. Amen.
Sige po, palakpakan natin ang Lord. Sana, nagkaroon lang po kasi ng yung parang konting problema doon sa venue. Kasi ang venue po ay dati ay doon sa Mexico Mini Convention Center na naglalaman ng 1-2. Hindi na po ako gaanong naghikayat kasi meron na pong at least mga 7 yata kami dito sa church natin. Doon po sa lugar na pinunta, ah, pinalitan po kasi yung venue kasi meron palang naka-schedule doon sa original natin, venue. Kaya hindi na po ako gaanong nagpumilit na sama po tayo. Pero napakaganda, naging hamon. Ako naging hamon sa akin na at least, yan, kagaya po nito. Encourage ko kayo na magkaloob. Manalangin din. Hindi po biro ang ginagawa po nila para sa mission. Kung meron po kayong mga Biblia ay buksan po natin sa Hebrews chapter 3 verses 16 up to 19. Hebrews chapter 3 verses 16 up to 19. Ako po ay magbabasa sa New International Version. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 3 verses 16 up to 19. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would never enter his rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na inyong ibinigay so that we can worship you, Lord God, and honor you. Panginoon, patuloy na ang buhay namin ay inyo pong hawakan. Dalangin namin, O Diyos, na kami ay magkaroon ng puso na nakatuon sa iyo, puso na tama, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, ngayong umaga, we pray that you would touch our hearts and challenge our faith so that we continue to put our lives in the hands of our mighty God. Dalangin namin, O Diyos, na may pangaran yung mga salita na mayroong kapangyarihan. Dalangin namin, O Diyos, ng salitang ito ay tumimo sa bawat puso at mahamon kami at sumunod kami, Panginoon, kung anong sinasabi nito. We continue to praise you and to honor you, Lord. This is what we pray. In Jesus' name, amen. Hallelujah. There is a tendency for a believer, tayo po yun, for a believer to drift away. And that is based on Hebrews chapter 2, verse 1. Nang sabi po ng sumulat ng Hebrews, we must pay attention, careful attention, therefore, to what we have heard. Mahalaga makinig, so that we do not drift away. So that we do not drift away. Careful attention to what we have heard, so that we do not drift away. There is a tendency for a believer to drift away from the faith kung hindi po siya makikinig, kung hindi po niya babantayan ang kanyang spiritual life. The Word of God is clear. Hebrews 2, verse 1. Ang generation po ng mga lumabas sa Egypt, i-recall po natin ngayon yung mga pangyayari doon po sa Exodus. Ang Diyos ay nag-raise up po ng isang deliverer by the name of Moses. At ginamit po siya ng Diyos upang ang Diyos ilabas po niya ang Israel, buong Israel, from Egypt
papunta sa promised land. And they have experienced the power of God nung ang Diyos ay papakita niya ang kanyang kapangyarihan kay Pharaoh and even to the Egyptians, they were delivered from Egypt, they have experienced His power, they have witnessed, Israelites, they have witnessed God's miracles, yet failed to enter promised land immediately. They stayed in the wilderness for 40 years. Matagal po yun. Isang generation po yun. 40 years, one generation. Kailangan munang mamatay yung 20 years old pataas. Namatay silang lahat sa wilderness, sa disyerto, except, of course, for Caleb and Joshua. They have witnessed God's power. They have witnessed kung paano ang Diyos, yung 10 plagues ay nakita nila ito sa buhay ng mga Egyptians, pero sa kanila walang isa mang dumapo. Nasalot. Nakita nila kung paano ang Diyos ay nung sila po ay nasa danger, ay binuksan ng Diyos ang Red Sea at sila po ay dumaan po doon, nakalipat doon po sa, nakalipat sila. Na? At nang ang mga Egyptians ay hahabol, ay yung pong tubig ay nagbalik at nangalunod yung mga Egyptians. They have witnessed that. They have experienced the power of God. No? Pero, these people, they have experienced and tasted the goodness of God, experienced the power of God, and still, they have hardened their hearts. And that is a tragedy. We must not harden our hearts because of rebellion, disobedience, and unbelief. Binanggit ko po ang mga yan dahil binanggit dito sa text po natin. Who were they who heard and rebelled? Sabi, so that's nag-rebelde po sila. Verse 18, and to whom did God swear that they would never enter His rest, if not to those who disobeyed? Verse 19, so we see that they were not able to enter because of their unbelief, disobedience, rebellion, and unbelief. They came out of Egypt. These people came out of Egypt. They have seen God's mighty acts, yet they have rebelled. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa verses 7 to 8, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Ang mensahe pong pamagat, do not harden your heart. Do not resist the voice of God. Verse 15, ang sabi po dyan, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. One person can experience God and still there's a possibility that he will harden his heart. The example of the Israelites. Nakita nila from Egypt. They have seen the power of God. When they were in the wilderness. When they were in the wilderness, araw-araw, nararanasan po nila ang provision ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga mana. Ang mga mana pong ito ay parang dew, at pag yan po ay tinamahan na ng araw, yan po ay parang matutuyo at yan, araw-araw kinakain nila. God has provided for them. And the Lord has guided them. Kapag araw sila po ay nasisilungan ng cloud. Hindi gaanong mainit. Nasa disyerto sila, hindi sila ganong nainitan.
They are covered by clouds. Ano po? Kapag gabi, meron po silang pillar of fire na nag-guide po sa kanila, nagbibigay din ng init. They have experienced God. Sila po ay uminom sa iisang inumin, sabi niya. Yun po, they drank from, they drank water from that rock. Sabi ng New Testament, and that rock was Jesus Christ. Pero meron pa rin sa kanila ang matigas ang kanilang puso. They were not strangers to the power of God. They have seen with their own eyes the plagues that Egypt experienced. At paano po sila na-deliver from by a mighty hand of God out of Egypt. Wala pong ganon sa history. Walang isang bansa ang iniligtas ng Diyos with a mighty hand. Sila lang. Ganon kamangha-manghang pagliligtas. They ate manna from heaven. They followed the pillar of fire by night and pillar of cloud by day. They have revelation. They experience deliverance. They were guided, yet they rebelled. Ano pong sinasabi nito? Pwede nating maranasan ng iba't ibang klase ng exposure about spiritual matters. O maranasan ng pagkilos ng Diyos. Ano po? As a corporate body, bilang pong isa pong church. But that does not guarantee spiritual obedience. Mayroong mga tao na ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Huwag nating hayaan na tayo ay maging malayo sa Diyos. One can attend church weekly. Maging dahilan sana yun upang maging malapit tayo sa Diyos. Hindi maging dahilan para sasabihin natin, nag-attend naman ako ng Sunday, weekly. Hindi maging dahilan para tayo ay magkaroon ng pride. At gawing dahilan yun ang dahilan para maging isipin na tayo ay we are right with God. At ipagmalaki natin yon. Going to church and to worship is a privilege that God has given us. One can attend church weekly and can hear powerful preaching. He can or she can witness answered prayers of his life and even experience miracles. But still, that same person may allow his or her heart to grow resistant to God. Huwag tayong maging resistant sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, salita ng Diyos, makinig ka ng salita ng Diyos. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Ano po? Ang mga Israelites po, they left Egypt physically. Pero ito po ang tragic dyan. They have left Egypt. Ano po? Nandun na sila doon sa wilderness. Papunta sila sa promised land. Ano po? Pero ang puso nila ay wala doon sa promised land. Ang puso nila ay nandun sa Egypt. Nandun sa dating buhay nila na slavery. Pero hindi nila maaalala, ano po, doon sa bago yung deliverance ng Panginoon sa kanila, nabibigatan sila. Araw, gabi, umiiyak sila sa Panginoon. Ano po? Walang kaligtasan, walang freedom. Walang pag-asa. Yun ang kalagayan po nila. Pero nung sila ay niligtas ng Panginoon, naiisip nila yung Egypt. Sabi na, mabuti pa doon. Kumakain kami ng karne dito sa wilderness. Ang kinakain namin, pare-parehas, araw-araw. Puro mana. Hindi nila makita that God is provided for them. God is providing for them every day. Hindi nila makita that 40 years, wala naman silang mga factory ng damit. Wala naman silang tagagawa ng sapatos.
But for 40 years, ang Diyos, hindi po ang sapatos nila hindi nasira. Ang mga damit nila hindi nasira for 40 years. Hindi nila makita yon. Ang nakikita nila ganito. Doon sa Egypt, kumakain kami. May lasa pagkain namin. Their hearts are still attached to Egypt. Huwag na mangyari sa atin yun. Nandito tayo sa pananampalataya na binigay ng Diyos. Meron tayong pananampalataya sa Diyos. Huwag na nating iisipin na babalik pa doon sa magulong buhay. Huwag nating iisipin pa na tayo itatalikod sa Panginoon. Huwag na nating balikan ng Egypt. Amen. They never fully left Egypt. Live your life of slavery. Hindi po sinabing LIVE yan. Iwan. Hindi ipamuhay. Live your life of slavery to sin. God has given us a new life. Live that life of slavery. Ipamuhay ang buhay mo para sa Diyos. Ipamuhay ang buhay natin para sa Diyos. Amen. Live your life of slavery to sin and live your life for God. Ipamuhay mo ang buhay mo para sa Panginoon. It is possible to be around the things of God and still resist the voice of God. Sabi niya, if you hear His voice, do not harden your heart. We need to overcome unbelief. Ang sabi po ng verse 19, so we see that they were not able to enter because of their unbelief. Baka tatanungin po ninyo, di ba pastor meron naman nakapasok? Yung mga nakapasok po, bagong generation yun. 19 below, at saka po yung mga, na rin teenager, at saka po yung mga ipinanganak doon sa wilderness. But those who were 20 above, one generation, ubos po yun sa wilderness. Bakit? Kasi sabi nila, yung mga anak namin, sabi nila, di po ba mayroong mga spies? 12 yun. May pangalan po ang mga 12 spies na yon. Yung mga 10, nandiyan sa Biblia yan. Hindi ko na matandaan. Ang dalawa lang ang matatandaan ko. Yung si Joshua at saka si Caleb. Ano po? Pumunta sila, inutos sila ni Moses na i-spy yung land. Pero inutos na ng Diyos na sila po ay pupunta doon. Siguro parang strategy lang yun ni Moses. Pero maliwanag na sila ay pinapapunta ng Diyos doon at ang Diyos magbibigay ng tagumpay sa kanila. Hindi po ang pag-spy doon, hindi ibig sabihin na pupunta ba sila o hindi. Hindi po ganon. Marahil, pinapunta sila doon ni Moses to spy the land at para lang marahil gagawa ng mga strategiya sa pakikipaglaban. Pero nung pong bumalik sila, yung 10, they had a bad report. At hindi lang bad, evil. Kasi natakot sila. Unbelief yung pinakalat po nila sa buong community ng mga Israelites. Ang sabi nila, sabi ng 10, ang mga kalaban natin ay mga higante. Ay talagang mga higante talagang mga kalaban nila. At tayo ay sa paningin nila ay mga parang grasshoppers lang. Bakit nila alam na gano'n? Natatakot nga, sabi ng Biblia, natatakot nga yung mga nakapaligid dahil dun sa kapangyarihan ng Diyos na nabalitaan nila. Pero yung 10, sinasabi nila, ay tayo ay kakainin ng buhay ng mga yan. Sabi naman ni Joshua at saka ni Caleb, hindi. Tayo ay magtatagumpay. Sinabi ng Diyos, magtatagumpay tayo. Huwag tayong matakot. Pero na-overwhelm po yung mga buong community ng Israel. Gusto pa nilang patayin si Caleb at saka si Joshua. At ito po ay naging pattern. Ang katotohanan po ay dahil doon po sa ginawa nilang yun ang naging dahilan na sila po ay
paikot-ikot sa wilderness for 40 years. Mayroon unbelief. At ang sabi ng Diyos, yung unbelief na yon ay rebellion against God. This was not a single mistake. It was a pattern. Ano po? Naging pattern ng buhay nila. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Nagre-rebelde sila sa Diyos. They complained about the food. Binanggit ko po kanina, walang karne, sabi nila. Ang Diyos nagpadala ng karne. Marami. Karne ng pugo. Quail. At ang sabi ng Biblia, ang nangamoy pugo sila. Ang hininga nila, ang dumi nila, ang amoy pugo lahat sila. They complained about the food. They complained about the manna that God has provided. They complained about Moses. They complained about the leadership. Nag-doubt po sila sa mga pangako ng Diyos. They long to return to slavery. Balik po kami doon, sabi niya kay Moses. Kung ikaw si Moses, parang kung wala sa iyo ang Diyos, ay talagang mateka kayong stress. Nung kay Moses, nung wala yung Lord kaya, buti na sa kanya, Panginoon, ano po? Kasama niya ang Diyos. They doubted the promises of God. They don't care about their freedom. Malaya sila ngayon. Nandun sila sa wilderness, but they don't care about their freedom from slavery. They are more concerned about the food they are eating in Egypt. Naging matigas ang kanilang puso. They disobeyed, they didn't believe. Ang pagiging matigas ng puso ng isang tao, it doesn't happen in a moment. Hindi lang po isang disobedience yan. Marami yan. One disobedience led to another at nagtagal. Hindi niya pinasiyasat ang kanyang puso sa Diyos. One delayed disobedience, kung minsan hindi lang yung disobedience mismo, kundi sa panahon natin, delayed obedience. Mayroon kang tawag sa Panginoon, ngayon na. Pero sabi mo, bukas. O kaya sa makalawa. One delayed obedience. One ignored conviction. Nakagawa ka ng, iniisip, hindi niya justify mo, nakagawa ka ng kasalanan, mayroong conviction sa iyo, ang Holy Spirit. Alam mo, kinoconvict ka ng Holy Spirit na magsisi doon. Hindi ka nagsisi. Ni-rationalize mo ang kasalanan. Ginamit mo ang salita ng Diyos, mali. In-apply mo, mali. For you to justify the sin, or rationalize the sin. Repeated compromise. Ulit-ulit. Nagko-compromise. Pag mayroong conviction po yan, huwag mo nang i-rationalize. Meron kang conviction, huwag mo nang i-justify. Alam mo kasalanan eh. Pag nag-justify tayo sa kasalanan, ay kasalanan yon. Huwag mo nang i-justify, huwag na natin i-justify. Kasi kino-convict na tayo. Why do you need to justify? Kasi kapag ito ulit-ulit, delayed obedience, ignored conviction, justification of sin, repeated compromise, ang puso natin magiging mapurol. Hindi yung utak. Yung puso natin magiging mapurol sa presensya ng Panginoon.
Yung conviction natin na dati natin naririnig ang boses ng Panginoon, hindi na natin marinig. Kasi nga ulit-ulit, ang compromise, ang justification ng kasalanan, ignoring the conviction of the Lord. Talagang magiging mapurol yung puso natin para marinig ang ang boses ng Diyos. Ang mga ito po ay hindi po naniniwala sa Diyos. Ay, worry, Pastor. Nakaranas sila ng di ba yung Passover, naranasan po nila? Unbelief is not simply doubting facts. It is resisting to trust. Kung minsan tinatawag tayo ng Panginoon, magtiwala sa Kanya. Pagtiwala mo sa akin, no? Alam natin na meron tayong conviction na gano'n. Itiwala natin sa Panginoon. They believe God existed. They believe there is a God. Pero ito po ang masakit. Ang actions nila, sinasabi na hindi sila naniniwala doon sa pangako ng Diyos. Na hindi kaya ng Diyos. Illustration. Sabi ng Diyos, pasok kayo sa promised land. Sinabi ng Diyos sa kanila, ganito, pag nandun na kayo sa promised land, ang sabi ng Panginoon, di ba? Pag nandun na kayo sa promised land, remember the Lord. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Okay, ano pong gusto kong sabihin? Tingnan po ninyo, sabi ng Panginoon, pag nandun na kayo, di makakapunta sila, di makakapasok sila, sabi niya, pag nandun na kayo, huwag kayong makakalimot sa Diyos. Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan upang mag-produce ng wealth. Kapag kayo ay nakahiga na doon sa mga ilalim ng inyong mga ubas, at ang inyong buhay ay masagana, huwag niyong kakalimutan ang Diyos. Pero nung una, nung sa balita ng mga 10 espiya, ang report nila, malalaki yung mga kalaban, Gante, hindi natin kaya, huwag tayong papasok. Dinala ba kami ng Diyos dito para kami ay ubusin? Ang aming mga anak, sabi nila, ay mamamatay. Baliktad ang nangyari. Silang namatay. Ang kanilang mga anak natatakot sila para sa kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak, sila ang mga pumasok doon sa promised land. God has raised a new generation na ang mindset ay hindi slave. Nasanay sila doon na parang yung mindset nila slave. Ang pumasok sa promised land, yung mga kabataan after 40 years and yung mga ipinanganak po doon sa wilderness. It is not only, unbelief is not only doubting facts, it is resisting trust. Ayaw nilang magtiwala sa Panginoon. Akala nila, inisip nila, hindi sila makakapunta doon. Iniisip nila, mamamatay ang kanilang mga anak pag pumasok sila doon. Hindi sila naniwala doon sa kakayahan ng Diyos na ang Diyos ay magbibigay ng tagumpay sa kanila. And we must overcome that unbelief. Amen. Pag sinabi ng Diyos, enough na po ang salita ng Diyos. Totoo yun, gagawin niya. Amen. Kung ang mag-lead ang Panginoon, huwag tayong matakot. Kung saan tayo dinadala ng Panginoon, magpo-provide po ang Panginoon. Ang sabi po niya kay Abraham, punta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Pumunta po siya. Hindi po nagkulang ang Diyos kay Abraham. Ang katotohanan, pinagpala si Abraham dahil sa kanyang obedience, dahil sa kanyang faith. Kung hindi siya pumunta doon,
pagpapalain kaya siya ng Diyos? Hindi. Ano po? Faith says, kung sinabi ito ng Diyos, that is enough for me. Magniniwala ako, gagawin ko kung anong sinasabi ng Panginoon. If God leads us to a certain place, He will provide. If God promises, God will fulfill the promise. Marahil, hindi maintindihan ng mga hindi mananampalataya pag sinasabi natin ganito. But we have the Word of God. We have the promises of God. We read the Word of God. We know the promises of God. Pinangahawakan po natin yan. Gagawin ng Panginoon. Amen. Tayo po ay walang control sa mundo. Walang control even sa mga, kung ano ang mangyayari po sa buhay natin. Meron ba? Di natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Tayo lamang ay nagsisikap, believing God, and trusting our lives to God. Kaya nga dapat, sabi po ng salita ng Diyos sa James, your life, Hana, is like a vapor. Sa Tagalog, ang iyong buhay parang bula. Nandirito ngayon. Mamaya, wala na. Matitrace mo pa ba yung bula? Hindi mo na matitrace. Pag gano'n mo, kung ikaw ay naglalaba, gano'n mo, magbubula, pero hindi na yung dating bula yun. We are not in control. Ang sabi po ni James, why? Sabi niya, hindi mo man alam kung anong mangyayari bukas o mamaya. Kapag ikaw ay may plano, sabi niya, ganitong gawin mo. Ganitong sabihin mo. Kung kalooban ng Diyos, pupunta ako sa lugar na ito, magbibusiness ako sa lugar na ito, itong gagawin ko. Kung kalooban ng Diyos, ibig sabihin, tinitiwala natin sa Diyos. Ibig sabihin tayo nagtitiwala sa Diyos na siya ang may control even of our lives. We are not controlled. God is. Amen. That's why we need to surrender everything to Him. At i-overcome natin yung unbelief. Magtiwala tayo sa Diyos. Even our very life, ipagtiwala natin sa Kanya. Amen po ba? Pangatlo, dahil binanggit po yung heart, pusong bato. We must keep our heart soft. Binanggit po sa Old Testament, yung a heart of flesh. Ito parating binabanggit ni Sheikh. Nagpipray siya. A heart of flesh. Let us keep our heart soft. Nagiging matigas ang puso ng isang tao when we delay, when we postpone our obedience. Kanina nabanggit po ng konti ito. Tayo po ay tinatawag ng Diyos to a life of obedience. Our life of obedience ay nagpapatunay ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang sabi po ng John, if you love me, obey my commands. Ngayon, paano na-form yung hardness ng puso ng isang tao? Kapag nagde-delay siya, dine-delay niya yung obedience, pinopostpone niya, o kaya hindi lang postponement, kasi ang pag-postpone niya, ng pag-delay niyan ay disobedience din yan. Binanggit po ang word na today sa verse 15. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. So ngayon pa, narinig mo ang boses ng Panginoon, today, do not harden your heart. You must respond.
doon sa boses ng Panginoon. You must respond to the conviction na meron tayo. Kasi kapag nag-delay yan, mag-start yung nagiging hard yung puso natin. Of course, iba naman kung yung sinasabi ng Panginoon sa Kanya mismo, maghintay. Pero ito, immediate obedience. When God corrects us, we must respond. Mag-respond tayo na, yes, Lord. No? When God prompts you, we must obey. Kasi ang delayed obedience nagiging disobedience. Kaya nga po, we must cultivate our faith daily. Mahalaga na tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi ang ating pananampalataya ay dito po lumalago kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Nananalangin, parati natin binabanggit ito, nagkakaroon ng fellowship. Obedience in small things, even in great things. Dapat nandun po yung obedience natin sa bawat araw ng buhay natin. Yan. Refuse sa complaining spirit. Ulitin ko po, refuse sa complaining spirit. Vulnerable po tayong lahat dito. Nag-pray tayo ng trabaho. Pinag-pray natin. Hindi lamang ikaw nag-pray, nagpatulong ka pa. Brad, tulungan mo ko sa prayer na to. Sa application ng trabaho ko. Pinag-pray ninyo, pinag-pray mo sa prayer meeting. Pag-pray ako po, prayer. Praise the Lord, ang Diyos tumugon. Nandun ka sa trabaho mo. Pagkatapos, nagko-complain ka ngayon. Makanya naman yung pinaplaya kong obra. Ano po? Refuse sa complaining spirit. Mag-summer na po kanyan. Paanaman tayong mapali. Mapali, ang kareng anak naman. O baka yan yung ulam. Po? Eta naman, siyempre dapat liwa-liwa yung ulam. Pero nengkay, pag minsan ayaw natin yung ulam natin. Di no po rin magbusit, patsiyaman yaman ng ulam. Ayun na po tatas din ka. Eko magbusit. Alang magbusit. Refuse sa complaining spirit. Yung pong mga Israelites, ano po? They murmur. Bubulong lang mag-complain. Bulong-bulong lang po. Mag-complain lang. Mag-complain lang kang Moses noong karakal sa sabya. Lain niyo po. Binanggit ko na po yung sabi nila, mabuti pa sa Egypt, mayroong mga spices. Ano? Paglabas nila, 3 araw pa lang. Ito po, alam naman ninyo, parati kung binabanggit naman ito pag nag-preach ako dito. 3 araw pa lang, naubos na yung nila, naubos yung tubig na baon nila. Talagang maubos, imaginein mo, dala din nila yung mga nila, mga animals, yung mga alaga nila. Dinala nila yon. Yung talagang madadali nila, dinala nila. Siyempre, umiinom din ang mga yon. Sila umiinom din. 3rd day, ubos ang tubig.
lahat ng baon na tubig. They were in the wilderness. Ano po? At nakakita sila ng ilog. Ano po? Body of water. Iniisip ko po kung ilog eh. Basta body of water na lang muna para safe tayo. Nakakita sila, ano po, at siyempre excited. Nung pumunta sila doon, kumuha ng tubig. Nung pagkalasa nila, mapait. At nag-complain sila. Yung parati nilang sinasabi, dila na kami ng Diyos, Kenny, para mapapamatin na kami. Wah, sabihan na po ito. Mapang ka rin na Kemo, ha? Buti pag doon na lang kami. Kung ganito lang magiging experience namin dito. They murmur. Para mawala po ito, complaining spirit, paano kaya mawala ito? You thank the Lord always. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, thank you po king obra. Wala akong obra. Ito. Lord, thank you po king karakal na rin pinggan, wawasan. Bari na sabihan ating kampengan. Nepo. Gratitude softens the heart. Repeat. Gratitude softens the heart. Kapag mapagpasalamat tayo po, we thank the Lord for everything. Yan po. Total, ang Diyos din naman ang may control sa lahat. All things work together for good naman. Eh di magpasalamat tayo parati sa Diyos. Amen. Kasi kung ganon, that would soften our hearts. Hindi siya magiging pusong bato. It will not harden our hearts. Pero kapag complain, murmuring, that will harden our heart. Keeping our hearts soft, we trust God in difficult seasons of life. Sino po yung nakaranas ng difficult seasons of life? Marahil magtataas tayo lahat. We have experienced difficult season of life in our family life and in the life of the church. But we need to trust God in these difficult seasons. Alam po ninyo, difficult seasons of life will reveal your heart's content. Meron ka bang tendencing mag-complain kapag nasa mahirap na season ka ng buhay mo? O kapag nandun ka sa season ng buhay mo na mahirap, difficult season, you trust God. At marahil maiisip natin ngayon, kung ano yung panahon ng season ng buhay natin na yon. Kung marahil pinapaalala ng Diyos ang season ng buhay natin na yon, sinabi ko pong season, mahaba, marahil yon, ng pagsubok, marahil mahaba yung panahon na yon na mahirap sa ating pamilya. Anong ginawa natin? Nagpasalamat ba tayo sa Diyos? Praise God. O nag-complain tayo sa Diyos? We must trust God in difficult seasons. Doon sa mga panahong ito is where our hearts are tested. At dito po sa mga difficult seasons na ito and trials of our lives, it will reveal what we truly believe. It will reveal what truly is our heart's content. Naning lamaning puso mo, kareng panahon na rito. Sasabihan mo ba, hey,
Makanyahan naman ng kasalpantayanan na hindi. Kung kapilan ko, may born again. Kung kapilan ko, sinampalataya kay Diyos. Kanta ko para nasan, makuha na ako. What is your heart's content? What did God reveal during those trials? Ang mga trials na ito ba, nung dinanas natin ito, Lord, I trust in you. Lord, I trust your word. Lord, I trust your promises. Trials reveal what we truly believe about God. At sana po, doon sa mga panahon na yon, ay tayo ay nagtiwala sa Diyos. Pinakita natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Pero marahil ito ay panahon na nag-reveal sa atin, napaalala sa atin, at makanitay ka na akong maging action and reaction during those times. Pwede tayong magbalik sa Diyos at ngayon magdesisyon tayo, Lord, I will trust you no matter what. Lord, I will trust you with my life. Total naman, Panginoon, all things work together for good. Total naman, Panginoon, you will never leave me, you will never forsake me. Lord, I will trust you. Lord, I will entrust to you my life. Lord, talnan mo yung pasbayo biya. At sa mga panahon na darating na there will be difficult seasons in my life, Lord, I will trust you. Lord, I will believe in your word. Sana maging malambot yung puso natin. Ano po? We will overcome unbelief. We will listen. We will not resist the voice of God. Sana sa buhay po natin ay parati nating marinig ang boses ng Diyos. At hindi po matatapos doon kapag marinig natin ang boses ng Diyos ay tayo po ay susunod. Amen. Bigyan tayo ng lakas ng Diyos upang parating magpasalamat at panagumpayan ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Let us believe God. Let us trust His Word. Let us, yung mga pangako ng Diyos ay paniwalaan natin. Gagawin po niya. Amen. Your God, my God, is a faithful God. Kung tayo po ay, kung minsan yung mga pangako natin ay hindi natin nagagawa, pero ang Diyos po, sabi po ng kanyang salita, sabi niya, siya ay tapat. Gagawin niya. Amen. May we be a people who trust the Lord. Amen. Na tayo po ay mabilis na sumunod sa Kanya. Ano po? Mabilis na sumunod at nagtitiwala sa Kanya. At kapag ganito po ay, ang sabi ng Biblia ay, we will enter His rest. We will enter His rest. Marahil ang ibig pong sabihin nito, doon sa mga Israelita ay sila ay makakapasok sa promised land. Mararanasan ang biyaya ng Diyos, ang abundance ng Diyos, ang safety, ang protection ng Diyos. Pag nandun na sila sa pangako ng Diyos. At ganun din po tayo. No? We are safe in the presence of Jesus. Ano po? Tayo ay magkakaroon ng abundance, kagaya ng pinangako ng Diyos sa John chapter 10. Ano po? Mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi lamang dito, kundi po doon sa susunod pa na buhay. Amen. Let us not harden our hearts, but let us continue to put our faith and trust in the Lord, to hear His voice, and not resist it, to follow Him,
and to overcome unbelief. Ano po, manampalataya tayo sa Diyos parati. Panghawakan po ang kanyang mga pangako. Amen. And we continue to keep our hearts right with God. Let's all stand po. I need you to soften my heart, break me apart. I need you to open my eyes, see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you. I need you to soften my heart, break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All that I am, all I am, I surrender. Give me faith, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'm broken inside, I give you my life. Give me faith, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, oh, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Oh, may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith, Hallelujah. trust what you say, Amen. that you're good, Amen. Amen. your love is Salamat po. great. I'm Salamat po. broken
trust what you say, that you're good, and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, I may be weak, I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Ikaw ang nakakakita, Panginoon, ng aming mga buhay. Lord, hiling po namin, O Diyos, na matuto kami na makinig, ipamuhay, Panginoon, kung ano yung sinasabi ng iyong mga salita. Teach us not to resist the voice of God. Teach us to resist, not to resist the Word of God, and resist the devil. Lord, ipamuhay namin ang aming pananampalataya, ang kawalan ng pananampalataya ay aming iwaksi, Panginoon. Huwag kaming mag-alinlangan, bagkus, Panginoon, ang lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon, even our very life, ay ipagtiwala namin sa Diyos. Ipagtiwala namin ang aming bukas, ang aming future sa Diyos. Magtiwala kami kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. Magtiwala kami, Panginoon, kung saan mo kami dinadala. Panghawakan namin ng iyong mga pangako. Panatilihin mo, Panginoon, ang aming mga puso ay malambot, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ma-cultivate namin ang aming pananampalataya sa bawat araw. Panginoon, iwaksi ang anumang pagko-complain, Panginoon, sa buhay. Bagkus parati po kaming magpasalamat. Kami naniniwala, O Diyos, that all things work together for good for them that love God, those who are called according to His purpose. Naniniwala kami, Panginoon, not once will you ever leave us or forsake us. Panginoon, salamat po. Magdala ito sa amin, Panginoon, ang lalong pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. O Diyos, ang mga puso namin, O Diyos, ay aming inihaalay. Ang aming mga buhay ay aming inihaalay sa iyo. Hallelujah. Parati kaming humakbang, Panginoon, na mayroong pananampalataya at ipagtiwala namin, O Diyos, ang lahat-lahat sa amin. Lord, we continue to honor you, to praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang inyong pong mga anak, Panginoon, na naririto, pagpalain mo sila. Lord, iparanas, Panginoon, sa kanila ang biyaya ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Ama, at ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.